Hindi nga po mga idol naging maganda ang season na ito kina Stephen Curry at Kevin Durant na parehong maagang nalaglag sa playoffs at play-in ng kanilang mga teams na Golden State Warriors at Phoenix Suns. At dahil nga sa nangyaring ito, may lumabas nga pong balita na posible nga na magkasama muli sila sa iisang team sa pagbabalik ni Kevin Durant sa Golden State Warriors, since hindi na rin naman nga ito natutuwa sa kanyang kasalukuyang team na dalawang magkasunod na beses na nagkaroon ng palpak na kampanya. Kaya binabalakan na nga po mismo ni Stephen Curry na kausapin si Kevin Durant muli sa darating na Paris Olympics patungkol sa pagbabalik nito sa Warriors. Alam naman nga po ninyo na magsasama nga si Durant at Curry sa lineup ng Team USA, kaya magkakaroon sila ng sapat na oras upang pag-usapan ng posibilidad na pagtatandem para makakuha muli ng kampiyonato. Ang problema ay kung papayag sa ideya na ito si Kevin Durant, since kapag ginawa niya ayan, parang tinanggap nga po niya ng pinagsasasabi sa kanya ng mga fans na hindi kakayanin nito na manalo ng titulo nang wala ang tulong ni Stephen Curry. Samantala, kagaya nga po mga idol ng naibalita ko sa inyo, pagkatapos nga pong matalo ng Clippers sa kanilang Game 5 laban sa Dallas, tunay nga talaga na delikado ang kanilang kalagayan sa playoff, since isang talo na lamang tuluyan na silang malalaglag at magtatapos ang kampanya. At ang mahirap pa dyan, gaganapin nga po ang Game 5 sa mismong home court ng Dallas Mavericks, kung saan mas lumalakas nga ang laro ng mga players ng kanilang kalaban, kagaya ni Kyrie Irving na mas inactivate na ang kanyang playoff mode sa loob ng American Airlines Center. Sa katunayan, nakapagtala pa lang naman nga ito ng 40 points sa kanilang huling laro dito. Maliban nga kay Kyrie Irving, naka-activate na rin naman na playoff mode ang kakampi nito na si Luka Doncic sa kabila ng tinatamong injury. Mismong si Doncic na rin naman ang nagsabi na kahit man angat sila sa serye, hindi pa rin naman magpapakampante since wala pa silang nagagawa. Kailangan para naman nga po nilang makakuha ng isang panalo sa kanilang serye upang makadiretso sa second round. Sa kabilang banda, para nga po sa inyong kaalaman, since tapos na ang kampanya ng Los Angeles Lakers, makakapag-focus na nga sila sa paggawa ng mga bagong plano sa darating na off-season. Pero bago pa man nga nila yan gawin, kailangan muna nga po nilang alamin ang magiging kalagayan dito ng mga players. Ayon nga po sa ibinulgar ng isang insider, majority nga sa mga malalaro ng Lakers ngayon meron pang natitirang kontrata sa susunod na taon, kagaya na lamang ni Anthony Davis, Rui Hachimura, Austin Reeves, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, Jalen Hood-Schifino at si Max Lewis. Ang iba naman, meron lamang natitirang player option kagaya ni LeBron James, Christian Wood, Jackson Hayes, Cam Reddish, at pwede na rin naman mga idol tanggihan ni Cam Reddish ang para maging isang ganap na free agent, kung saan sila ang magdedesisyon kung saan sila sunod na maglalaro. Habang ang ibang manlalaro naman ng Lakers wala na talagang kontrata, katulad ni Taurean Prince, Max Christie, Spencer Dinwiddie at ang kanilang two-way player na sina Skylar Mays at Harry Giles at si Colin Carlson na pare-parehong maging isang ganap na free agent matapos magtapos ang kanilang kontrata. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.